Isang binatang lalaki ang nakatuklas ng isang kakaibang bagay. Habang siya ay kumakain, may isang numerong tila sumasayaw na biglang lumilitaw sa kanyang paningin. Mas lalo itong nakapagtataka dahil lumalabas lamang ang numerong ito kapag kumakain siya ng luto ng kanyang ina at patuloy itong bumababa habang siya ay kumakain. Akala niya ay may problema siya sa kanyang mga mata, ngunit wala namang nakita ang ospital na anumang mali. Hindi niya ito gaanong pinansin hanggang sa isang araw ay nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, nakilala niya ang kanyang yumaong ama. Habang kumakain sila, nakita niyang muli ang misteryosong numero at tila alam ng kanyang ama ang lahat. Sinabi nito kay Hamin ang lihim ng numero, kapag umabot ito sa 0, mamamatay ang kanyang ina. Hindi ito matanggap ni Hamin, ngunit sinabi ng kanyang ama na ito ay tadhana. Gayunpaman, maaari raw baguhin ang tadhana. Mula noon, hindi na kumain si Hamin ng luto ng kanyang ina. Hindi niya man lang hinawakan ang baong pagkain nito at sa halip ay kumain ng pagkain ng kanyang kaibigan. Itinago niya ang lihim na ito sa kanyang ina dahil alam niyang hindi ito maniniwala at walang inang titigil sa pagluluto para sa anak dahil lamang sa takot mamatay. Isang kaibigan niya ang nagmungkahi na kung hindi siya makakain sa bahay, maaari silang kumain sa labas. Sinubukan niyang yayain ang kanyang ina sa mga restaurant, ngunit tumanggi ito dahil sa gastos. Kaya't lagi na lang siyang gumagawa ng dahilan upang hindi kumain sa bahay. Upang mabago ang kapalaran na sinabi ng kanyang ama, nag-aral siyang mabuti at nakapasok sa isang universidad sa Seoul. Malayo ang Seoul sa kanilang tahanan sa Busan, kaya bihira na lamang silang magkita. Inakala niyang sapat na yon upang maprotektahan ang kanyang ina. Noong araw bago siya umalis, kumain siya ng huling lutong bahay ng kanyang ina at tumigil ang numero sa 138. Kahit hindi ito mataas, kampante siyang makokontrol niya ito dahil hindi na siya titira kasama ang kanyang ina. Lumipas ang maraming taon. Nagtatrabaho na si Hamin sa Seoul at may kasintahan na siyang si Leon. Isang araw, nadatnan siya ni Leon na nanonood ng isang matandang babae na nagtuturo magluto online. Nagtaka siya kung bakit hindi siya nanonood ng mga batang mukbanger. Ang totoo, namimiss lamang ni Hamin ang luto ng kanyang ina dahil namimiss niya mismo ang kanyang ina. Ngunit hindi siya makauwi kaya agad niyang iniwas ang usapan. Napansin ni Leon na tila may kinikimkim na matinding pag-aalala si Hamin. Inakala pa niyang may tinatago itong malaking lihim. Isang araw, biglang bumisita sa Seoul ang ina ni Hamin. Wala si Hamin sa bahay noon, kaya si Leon ang unang nakilala at nakatikim ng kanyang luto. Habang nag-uusap sila, nalaman ng ina ni Hamin na ulila si Leon at lumaki sa ampunan. Inakala ni Leon na huhusgahan siya, ngunit sa halip ay pinakita ng ina ni Hamin ang malasakit at init ng isang ina na nagpaiyak sa kanya sa unang pagkakataon na maramdaman iyon. Sa bisperas ng bagong taon, nag-propose si Hamin kay Leon. Tuwang-tuwa si Leon, ngunit may kondisyon siya, nais niyang tumira kasama nila ang ina ni Hamin kapag sila'y nagpakasal. Akala niya ay matutuwa si Hamin, ngunit mariin itong tumanggi. Dahil dito, sinabi ni Leon na hindi niya ito mapapangasawa kung ganoon. Kinabukasan, ibinunyag ni Hamin ang lihim ng numero. Hindi agad naniwala si Leon at inakala niyang gumagawa lamang ito ng dahilan. Umalis si Leon at naglakad-lakad hanggang mapadpad sa isang restaurant na dati nilang pinupuntahan. Doon, naalala niya ang kanilang masasayang alaala at napagtanto niyang hindi magsisinungaling si Hamin ng ganoong kalalim na kwento. Samantala, si Hamin ay nasa bahay, pilit na niluluto ang paborito niyang sabaw na niluto ng kanyang ina, ngunit paulit-ulit siyang nabibigo. Bumalik si Leon at inaming ayaw talaga niyang makipaghiwalay. Nagluto siya ng parehong sabaw para kay Hamin gamit ang recipe na itinuro ng kanyang ina. Bilang isang nutritionist, mahusay siyang magluto. Sa pagtikim ni Hamin, naramdaman niya ang lasa ng luto ng kanyang ina. Ibinahagi ni Leon na naging inspirasyon niya ang kakulangan ng pagmamahal ng ina sa kanyang paglaki upang matutong magluto at maibigay iyon kay Hamin. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagiging makasarili at sa hindi pakikinig. Inamin niyang mali siya at naunawaan na niya ang pinagdadaanan ni Hamin. Mahigpit na hinawakan ni Hamin ang kanyang kamay. Hindi naman niya kasalanan iyon. Sadyang matagal nang silang dalawa lang ng kanyang ina ang magkasama sa buhay, kaya mahirap para sa kanila ang biglang makisama sa iba. Ngunit maaari naman silang madalas bumisita sa Busan. Maaari silang kumain ng ribs, hilaw na isda, at rice cakes. Nagtaka si Leon kung paano niya nalaman iyon. Rice cakes, sidhotteok, at bibimdamyeon, agad siyang inutusan ni Hamin na bumili. Lalong naging malapit si Leon at ang ina ni Hamin. Tinuring siya nito na parang sariling anak at marami siyang natutunang paraan ng pagluluto mula rito. Kahit hindi pa sila kasal at hindi sila nakatira sa iisang bubong kasama ang kanyang ina, sa sandaling iyon ay pakiramdam nila ay isa silang masayang pamilya. Dahil alam ni Leon na mahina ang sikmura ni Hamin, lagi niya itong hinihikayat na magpa-check up. Hindi pa raw niya nasusubukan ang company health check. Natatakot si Hamin na baka may masamang balita siyang marinig kaya iniiwasan niya ito. Tinawanan siya ni Leon at tinawag na duwag. Hindi nila inaasahan na ang ina ni Hamin ang unang babagsak. Bigla itong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan habang nasa trabaho at nawala ng malay. Nang dumating si Hamin sa ospital, tapos na ang operasyon, ngunit nasa koma pa rin ang kanyang ina. Naalala niya ang kanyang panaginip at ang sinabi ng kanyang ama. Natapos na nga ba ang bilang? Agad siyang umuwi at kinakabahang kumain ng lutong pagkain ng kanyang ina. Matagal na niyang hindi nakikita ang numero, ngunit muli itong lumitaw. Nang makita niya ito, nakahina siya ng maluwag. Kasabay nito, tumawag ang ospital at sinabing nagising na ang kanyang ina. Mabuti na lamang at hindi ito malubhang sakit, naagapan ito at wala na sa panganib ang kanyang buhay. Galit na galit si Hamin.
Patuloy naman siyang nagpapadala ng pera sa kanyang ina, ngunit bakit hindi ito nagpapatingin? Sinabi ng kanyang ina na hindi niya kayang gastusin iyon at iniipon niya para sa magiging kasal ni Hamin. Dahil dito, sinabi ni Hamin na hindi na siya magpapakasal at huwag na itong mag-alala pa. Kinabukasan, sinabi ng kanyang ina na makaka-discharge na siya at uwi upang magluto para sa kanya. Ngunit malamig ang naging sagot ni Hamin at sinabi pa niyang mas masarap pa ang takeout kaysa sa luto nito. Pagkaalis ni Hamin, napabalik sa nakaraan ang kanyang ina. Mayroon pala siyang nakatatandang kapatid noon. Sa araw ng entrance exam nito sa kolehiyo, hinabol siya ng kanilang ina upang bigyan ng pagkain. Ngunit sa araw din iyon, nasawi ang kanyang kapatid sa isang aksidente. Sa matinding kalungkutan, sinisi ni Hamin ang kanyang ina sa nangyari. Sinabi niyang kung hindi ito nagmadaling ibigay ang pagkain, hindi sana tumawid agad ang kanyang kapatid at hindi ito mababangga. Tinanggap ng kanyang ina ang sisi at nakiusap na kumain si Hamin dahil 3 araw na itong hindi kumakain. Sinabi pa niyang kung hindi kakain si Hamin, hindi rin siya kakain. Doon unang nakita ni Hamin ang misteryosong numero na nagsimula sa 365. Marahil ito ang parusa ng langit kay Hamin. Sinubukan niyang ipakita sa kanyang ina ang numero, ngunit hindi ito makita ng kanyang ina. Napansin na lamang nito na nagbago si Hamin, tumigil ito sa pagkain ng kanyang luto at itinatapon pa ang baon. Nadurog ang puso ng kanyang ina at inakalang dulot iyon ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang araw, napilitan si Hamin na kumain at nagpasya siyang sabihin ang lihim. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ina at inakala nitong naapektuhan na ang kanyang pag-isip. Kumonsulta pa ito sa isang psychiatrist na nagsabing hayaan na lamang ang panahon na magpagaling sa kanya. Mula noon, hindi na nila muling pinag-usapan ang bagay na iyon. Ang lihim na iyon ang naging hadlang sa pagitan nilang mag-ina sa mahabang panahon. Pagbalik ni Hamin sa Seoul, ipinagluto siya ni Leon ng noodles. Pagkatapos niyang kumain, nagulat siya nang makita ang numero sa likod ni Leon na bumaba mula 119 patungong 118. Tinanong niya kung saan galing ang kimchi. Sinabi ni Leon na binili niya ito, ngunit nang tanungin niya kung hindi ba ito galing sa kanyang ina, nagulat si Leon kung paano niya nalaman. Tinanong siya nito kung totoo bang may nakikita siya tuwing kumakain ng luto ng kanyang ina at kung nakita ba niya ang numero sa likod niya. Lubos na nagalit si Hamin. Hindi siya makapaniwala na hindi siya pinaniwalaan ni Leon at sinubukan pa siyang subukin sa ganitong paraan, gayong buhay ng kanyang ina ang nakataya. Sa araw na yon, uminom siya ng labis sa isang karinderya. Nang makita niya ang kanyang mga kuko, naalala niya kung paanong ginugupitan siya ng kanyang ina noong bata pa siya, isang alaala na maaaring hindi na niya maranasan muli. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang ina, ngunit hindi niya napigilang umiyak. Sa isang salusalo ng kumpanya, muling nalasing si Hamin. Pagdating ni Hamin sa bahay, binuksan niya ang refrigerator at nakita ang mga pagkaing inihanda ni Leon. Sa kanyang telepono, sunod-sunod ang mga mensaheng nag-aalala mula rito. Ngunit nang buksan niya ang lalagyan ng pagkain, bigla siyang inatake ng matinding sakit sa tiyan at napayuko sa sakit. Mag-isa siyang pumunta sa ospital upang magpatingin. Tinanong siya ng doktor tungkol sa kasaysayan ng sakit sa kanilang pamilya. Namatay ang kanyang ama sa kanser sa tiyan noong sanggol pa lamang siya. Tinanong din siya tungkol sa kanyang trabaho. Dahil nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng alak, madalas siyang uminom. Lahat ng ito ay nagturo sa isang resulta, kanser sa tiyan. Ayon sa doktor, 3 buwan na lamang ang maaari niyang itagal. Habang mas bata ang pasyente, mas mabilis ang paglala ng sakit. Kahit operahan siya, nasa 3 yugto na ito at walang kasiguruhan dahil sa kanilang family history. Para bang hinatulan ng kamatayan si Hamin, ngunit nakakagulat na nanatili siyang kalmado. Naisip niyang baka kapag namatay siya, mawawala na rin ang nakakainis na bilang at hindi na niya kailangang mag-alala pa para sa kanyang ina. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Leon at malamig na nakipaghiwalay. Alam niyang wala na siyang kinabukasan at ayaw niyang idamay pa ito. Nagbitiw siya sa kanyang trabaho at mag-isang bumalik sa kanilang bayan sa Busan. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang ina na abala sa may pintuan, ngunit napansin niyang tila makakalimutin ito at hindi siya agad nakilala. Kinabahan siya sa kakaibang asal nito. Ngunit maya-maya, nalaman niyang nagbibiro lamang pala ito. Nagulat siya at napagalitan pa ng kanyang ina sa pagtawag dito na baliw. Sa pagkakataong ito, bumalik si Hamin upang gugulin ang kanyang mga huling sandali kasama ang kanyang ina at muling matikman ang mga lutong bahay nito. Ipinagluto siya ng kanyang ina ng paborito niyang sabaw na baka at labanos. Walang pag-aalinlangan niyang kinain ito ng may kasiyahan. Muling lumitaw ang pamilyar na numero, ngunit wala na siyang pakialam dito. Pagkatapos kumain, hiniling niya sa kanyang ina na gupitan siya ng kuko. Alam niyang maaaring ito na ang huling pagkakataon. Hinati niya ang natitirang bilang sa 3 beses na pagkain bawat araw at lumabas na 39, ibig sabihin, mahigit 1 buwan na lamang ang kanyang natitira. Araw-araw, nananatili siya sa bahay at kumakain ng luto ng kanyang ina. Unti-unting bumababa ang numero, mula 100 naging 99, mula 75 naging 74, hanggang sa umabot ito sa 56. Habang bumababa ang bilang, lalo rin siyang pumapayat at nanghihina. Samantala, si Leon na laging nag-aalala kay Hamin ay nalaman ang masamang balita tungkol sa kanyang kanser mula sa isang kasamahan. Sa isang tawag, umiiyak na sinabi ng kanyang ina ang lahat ng nangyari. Para itong tinamaan ng kidlat sa matinding sakit at pangamba, at doon niya naunawaan kung bakit kakaiba ang kilos ni Hamin nitong mga nakaraang araw. Pinuntahan ni Leon si Hamin. Pareho nilang sinubukang maging maayos ang kanilang paghihiwalay, ngunit ang lungkot sa kanilang mga mata at ang pamumula nito ay nagbunyag ng kanilang tunay na nararamdaman.
Pagbalik sa bahay, pinilit siya ng kanyang ina na magpa-opera, ngunit tumanggi si Hamin. Para sa kanya, wala nang saysay ang operasyon. Naalala niya ang kanyang ama na matapos operahan ay namatay bago pa man makalabas ng ospital. Mas pinili niyang gugulin ang natitirang oras kasama ang kanyang ina at kainin ang mga lutong bahay nito. Sinabi pa niyang kapag wala na siya, hindi na niya matitikman ang luto ng kanyang ina. Nasaktan ang kanyang ina sa mga salitang iyon. Sinabi ni Hamin na tama ang kanyang ina, malamala siya at iyon ang kanyang kapalaran. Hindi maipaliwanag ang sakit ng isang magulang na muling mawawalan ng anak. Naranasan na niya ito noon at hindi niya alam kung kakayanin pa niya ulit. Noong namatay ang kapatid ni Hamin, siya ang naging dahilan kung bakit nagpatuloy ang kanyang ina sa buhay. Ngunit ngayon na siya naman ang mawawala, ano na ang gagawin nito? Sinabi ni Hamin na ang buhay niya ay kanya at huwag siyang diktahan. Ngunit iginiit ng kanyang ina na siya ang kanyang ina at may karapatan siyang mangialam. Sa huli, sinabi ng kanyang ina na siya na ang bahala. Dumating ang tagsibol at namulaklak ang mga bulaklak sa tabi ng daan, makulay at maganda. Ngunit ang buhay ni Hamin ay unti-unti nang nalalanta. Umabot na sa iisang digit ang bilang. Sa liwanag ng papalubog na araw, nasilayan ang kanyang payat na mukha habang tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng kanyang ina na tila walang magawa habang unti-unting nauubos ang kanyang buhay. Sa huli, pinuntahan ng kanyang ina si Leon at nakiusap na kumbinsihin si Hamin na magpa-opera. Sinabi ni Leon na ang pag-ibig ay walang kondisyong pagtitiwala. Kaya naman, dapat nilang pagkatiwalaan si Hamin sa pagkakataong ito, lalo na tungkol sa numerong matagal nang nagpapahirap sa kanya. Walang sinuman ang tunay na kayang harapin ang kamatayan ng kalmado. Nang tuluyan na itong lumapit sa kanya, napagtanto ni Hamin na hindi pala siya kasing tatag ng iniisip niya. Marami pa siyang minamahal at maraming nagmamahal sa kanya. Napakarami pa niyang hindi kayang bitawan. Inamin niya kay Leon na ayaw pa niyang mamatay. Nang makita ni Leon na umiiyak siya, mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay at binigyan siya ng lakas at tapang. Isang araw bago ang operasyon, ipinagluto siya ng kanyang ina ng sabaw na baka at labanos. Sa unang tikim pa lamang, muli niyang nakita ang pamilyar na numero na bumaba mula 2 patungong 1. Alam niyang maliit lamang ang tsansa na magtagumpay ang operasyon. Sa mga huling sandaling iyon, marami siyang gustong sabihin sa kanyang ina. Sinabi ni Hamin na naawa siya sa naging buhay ng kanyang ina. Noong bata pa ito, hindi siya pinayagang mag-aral ng kanyang ama kaya lumaki itong hindi marunong bumasa at sumulat. Ginugol nito ang buong buhay sa pagtatrabaho upang alagaan siya at ang kanyang kapatid. Sa Seoul, ang mga babaeng kaedad nito ay maaaring maging propesor o politiko at magawa ang anumang nais nila, ngunit ang kanyang ina ay nanatili lamang doon sa kanilang lugar buong buhay nito. Inamin ni Hamin na nahuli siyang nag-mature at sinabi niya na sa susunod na buhay, nais niyang maging anak niya ang kanyang ina upang mapag-aral niya ito at magawa nito ang lahat ng gusto nito. Sa araw ng operasyon, pilit na umiti ang kanyang ina upang palakasin ang loob ng kanyang anak. Ngunit habang dinadala si Hamin sa operating room, hindi na nito napigilan ang pagluha. Labis siyang natatakot na mabigo ang operasyon at tuluyang mawala si Hamin. Habang wala sa malay, tila na naginip si Hamin. Napanaginipan niyang kumakain siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Nararamdaman niya ang sarap ng pagkain, ang init ng araw at ang mga ngiti ng kanyang pamilya. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat at ang natira na lamang ay isang malaking numerong sumasayaw, ang numero 1. Habang naghihintay ng resulta, dumating si Leon sa ospital. Kahit wala itong masyadong sinabi, sapat na ang presensya nito. Nagpasalamat si Hamin. Kalaunan, nagising si Hamin. Nakaligtas siya sa mapanganib na operasyon. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya sa kanyang tabi ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang ina, tiyahin, si Leon, at ang kanyang matalik na kaibigan. Nagbiro pa sila na tila may handa ng regalo ang kanyang magiging asawa, at nang makasagot si Hamin, natiyak nilang buhay na siya. Pagkatapos niyang gumaling at makauwi, sabay nilang niluto ni Leon ang sabaw na baka at labanos para sa kanyang ina. Bago kumain ang kanyang ina, pinigilan muna niya ito dahil hindi pa siya handa. Ipininikit niya ang kanyang mga mata at naalala ang sinabi ni Leon at ng kanyang ama na ang kapalaran ay maaaring baguhin at kung kaya niyang magluto para sa kanyang ina, maaari niya itong alagaan habang buhay. Nang handa na siya, sinenyasan niya ang kanyang ina na kumain. Habang kumakain ito ng kanyang niluto, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa pader. Doon, muli niyang nakita ang numero, ngunit sa pagkakataong ito, tumataas na ito. Napagtanto niya na totoo ang sinabi ng kanyang ama at ni Leon, maaaring baguhin ang tadhana. Ang kapalaran ay parang sumpa na maaaring mapawi, at ang susi nito ay ang pagmamahal na ibinabahagi natin sa isa't isa. At dito nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.